A day in my life as a work-from-home mom, solo parent edition. Good day everyone! I woke up early today to prepare Jeff's lunchbox and breakfast. For his meal, gagawa lang ako ng squid stir fry and just cut the squids at pinakuluan ng konti. At nag-slice na rin ako ng mga ricado para dito. Gusto ko colorful yung pagkain niya today para more appetizing para kay Jeff, pero wala namang problema dahil gusto rin naman niya ng squid. Hindi nga lang masyado sa gulay. Alam ko na isi-set aside niya ang iba nito pero wala naman akong choice. Then nagluto rin ako ng egg roll na nilagyan ko ng nori wrap sa gitna para kakaiba naman. And for his snacks, I just put some chocolate biscuit and granola, then Yakult for his drink naman. I packed his lunch right away at hinatid na siya sa school. Hopefully soon makukuha na namin ang uniform niya kasi hindi pa talaga natatapos sa pagtahi. Ino-notify lang daw ako sa school kapag available na ang uniform niya and that's why wala siyang uniform in the past few videos. I took a nap right after I sent him to school at pagising ko, ayan na si Cookie nagpapansin na sa akin. Pag dumilat na ang mata ko, gusto na talaga niya na bumangon ako agad. Half day na naman si Jeff sa school kaya sinundo ko lang siya agad at saka pa ako naghanda ng brunch ko. Hindi naman ako gutom kaya gagawa lang ako ng instant oats at lalagyan ko rin ng saging. In fairness, nabubusog naman ako nito ang siguro sanayan lang rin. I just arranged my oatmeal bowl and added pistachio nuts and chia seeds, then drizzled some honey. Ganyan lang minsan ang kinakain ko kapag hindi ako masyadong gutom at actually ina-adjust ko talaga ang diet ko. After namin kumain, ewan ko at pinagtripan ni Jeff ang aking sandals. Pero kung magpapamembro ka ng LGBTQ na, susuportahan kita. Nagkatulog rin siya after niya manood ng anime na palagi niyang pinapanood at tinabihan pa siya ni Cookie. Hay, mga palangga ko talaga tong dalawang to. Anong afternoon, the second batch of chocolate finally arrived and I cannot wait to try it. Nag-unbox na naman ako nito and I will post a separate video na lang regarding my feedback. Si Cookie naman nagtampo dahil hindi ko siya binigyan ng kinakain ko. Huwag ka na lang mag-try dun langga kung ayaw mong kunin ka ni Lord. It's my time naman na manood ng series at tapusin yung mga episodes na sinimulan kong panoorin at si Cookie nagpapansin at gusto nang lumabas. Sinabihan ko siyang mamaya na lang kasi medyo maaga pa naman para mag-walking siya. Masyado namang excited. Sinisavor ko muna ang chocolate cravings ko dahil mahal naman ang mga cravings natin ngayon, oy. Kaya dapat kumayod talaga ng todo para makabili ng mga cravings natin. Hindi na talaga mapigilan ni Cookie at kinakalabit na ang pintuan dahil gusto na talaga niyang umalis. At dahil mahimbing pa ang tulog ng Kuya Jeff niya, ako na lang ang sumama sa kanya na mag-walking. Ihing-ihi na siguro siya at ewan kung bakit hindi na lang siya umihi sa CR at nag-aya pa talagang umalis agad. At nag-poop na rin siya sa labas at sinunod ko lang itong ligpitin, then after, kusa lang rin siyang umuwi. Pagdating namin sa bahay ay tulog pa rin ang Kuya Jeff niya kaya dumiretso na lang ako sa kusina to prepare our dinner. Magluluto ako today ng tinolang isda at chicken tenders. I usually defrost the meat an hour and a half before ko itong lulutuin para ready na siya kapag gusto ko nang magluto. Nagpakulo lang ako ng tubig and to those who are asking, I'm using an induction stove for a couple of years na dahil convenient siya para sa akin and it's electric. Yes, nabili ko ito sa Asian Home Appliance sa Ayala Center, Cebu. Ayaw ko na kasing palaging umorder ng gasol at very seldom lang naman nagba-brown out dito sa amin kaya this definitely works for busy moms like me. The only disadvantage is selected lang yung pots and pans na pwede mong gamitin, yung mga induction ready lang. Gumising rin si Jeff while I'm cooking at tinulungan niya ako sa kusina dahil ako ang nag-walking kay Cookie which is supposedly his task sa bahay. Nung maluto na ay nag-dinner na rin kami agad at napaka-soothing and fresh ng sabaw ng tinola. Masarap talaga para sa akin ang mainit na sabaw tapos may pagkaanghang pa.
After dinner, I got ready for bed, but before that, isi-share ko na ang skincare routine ko dahil marami nga rin ang nagtatanong. Hindi naman complicated ang aking skincare routine. Every other day ako nagsiserum, and for tonight, after washing my face and wipe it using a toner, naglagay lang ako ng moisturizer and I'm using Celatec. This is affordable at hindi ako nagbe-breakout nito kaya I stick to this product. Then I use Wild Leaf for vitamin C serum to lighten my dark spots at paubos na rin ito. Nabili ko to online and I'm applying a sandwich method where I put moisturizer first, then serum, then moisturizer again to avoid purging or breakout. Then for my lip balm, I use Burt's Bees, and before I used Human Nature pero naubos na, so I tried a different brand and so far nagustuhan ko naman. Then for my lotion, I use the Olay B3 Plus Peptide dahil nababanguhan ako nito at nabili ko lang ito sa grocery store. So that's my simple night skincare routine, and then I have to sleep to get ready for work later. Thank you so much for watching. Bye!